Morning po sa ating lahat. Tayo po'y magsisimula na sa ating pong devotion para po sa ating programa Daily in the Daily, Daily in the Temple. So welcome everyone, lalo na sa mga nandito po sa ating uh, church. Ano? Yan, Psalms 119, basahin po natin sa verse 122 hanggang verse number uh, 26, 27, 127. Psalms 121 hanggang verse number 127. Sabi po rito, verse 121, I have done judgment and justice. Leave me not to mine oppressors. Be surety for thy servant for good. Let not the proud oppress me. Mine eyes fail for thy salvation and for the word of thy righteousness. Deal with thy servant according unto thy mercy, and teach me thy statutes. I am thy servant. Give me understanding that I may know thy testimonies. It is time for thee, Lord, to work, for they have made void thy law. 107. Therefore, I love thy commandments above gold. Yea, above fine gold. Tayo po'y pumigit, sumuko, let's pray. Ama namin Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo. Marami pong salamat sa pagkakataong ito na ipinagkaloob po sa amin. Salamat po sa kabutihan mo, sa presensya mo. At batid mo, Panginoon, ng mga kasalanan sa aming puso. We pray, Lord, na ikaw ang milos at alisin mo ang lahat ng ito. Patawarin mo po kami. At gamitin mo ang iyong salita upang sa amin ay makipag-usap ngayong umaga. Gamitin mo rin po ang iyong lingkod sa pagbabahagi, iyong mensahe. Gamitin mo ito para ang aming pong mga puso at ang aming mga isipan ay maikondisyon sa paglapit po sa inyo para po sa aming mga idudulog na panalangin. Pagpalain mo ang bawat isa na narito ngayon, mga kasama po namin ngayon sa pananalangin, gising na maaga, at nilabanan ang antok na nadaranasan. Maging yung mga kasama po namin online, i-bless mo po. In Jesus' name, Amen. Ngayong umaga po, pag-usapan po natin ang halaga ng ah, presensya at gabay ng ating Panginoon sa ating pong mga ginagawa. Sabi po sa verse number 121, I have done judgment and justice. Leave me not to mine own o to mine oppressors. Ito po yung laging katayuan ng isang taong naglilingkod sa ating Panginoon. We always think that we are doing the right thing. It could be true, and uh, at times, pwedeng yun lang ang ating assessment sa sarili natin. Uh, and because of that, we expect God to protect us. We expect God to uh, stand with us. Kaya ang panalangin nitong servant na ito, leave me not to mine oppressors. It's a good thing to pray for God's protection. Ano? Kasi pag wala namang protection ng Panginoon, ah, hindi naman natin magagawa ng maayos yung ating mga layunin sa ating mga buhay, mga tasks po natin. So, we have to realize the importance of God working in us, God protecting us and not leaving us to our oppressors. Itong mga oppressors na to,
Puwedeng sila yung mga humahatol sa atin, puwedeng mga persecutors natin at the same time, at mga naghahanap ng mga mali sa atin. Asking God to protect us means na despite all the false judgments of people around us, manatili tayong nakatayo, tumutuloy at lumalaban. Lumalaban dito po sa ating pong ah, ipinaglalaban na paniniwala, pananampalataya. Maging ang atin na rin pong ah, paglilingkod sa ating Panginoon. Walang ibang titingin na mataas dito sa paglilingkod sa Panginoon kundi tayo lamang. So, minsan we get oppressed by people simply because of our faith, because of the God that we serve. Ano. So we have to pray for that. Ah, Nahilingin sa Panginoon ang protection. Alisin tayo sa hindi magandang sitwasyon. Another prayer is in verse 122. Sabi diyan, be surety for thy servant for good. Yan. Hinihiling sa Panginoon na magkaroon ng katiyakan ang mabuting sitwasyon palagi. Diba? Gusto natin lahat 'yan. Eh. Katulad din po nung naunang verse, sabi diyan, let not the proud oppress me. Okay? Why do we need God? Why do we need prayer? Because we want assurance. Matiyak ang ating kalagayan, maging mabuti ang ating sitwasyon. Siyempre, kasama na rin dito yung mga pangangailangan po natin. Ano, dami-dami po nating pangangailangan para hindi ka manalangin. If we realize the many things that we need para ang isang servant ng Panginoon ay lumimot sa pagdulog at kausapin siya at kumbinsihin siya na, Lord, we really need this. Panginoon, kailangan ko ito. May mga pagkakataon, simpleng ah, kung paano gagawin yung isang bagay, hindi natin alam kung saan magsisimula. So, kailangan po natin ang pagkilos ng Panginoon. Even if sometimes, diba, we've done things na madalas na natin ginagawa, biglang biglang maghahang tayo, biglang hindi natin magagawa yan. Parang ang hirap, ano. Minsan, depende sa nadanasan nating sitwasyon. Ano ba yung naranasan mong sitwasyon bago mo gawin yung bagay na yun? It could be a discouraging situation, ah, pwedeng problema, ano po. So, paano mo gagawin ang isang bagay na lagi mo nang, kahit sabihin na natin, lagi mo nang ginagawa, pero hindi mo magawa ngayon kasi dahil may naranasan ka na hindi hindi gusto ng puso mo, hindi gusto ng isip mo. Kahit anong gusto mong gawin, kahit papaanong gusto mong gawin yung kailangan mong gawin, hindi mo magawa. There are things that really, you know, stops us from doing because of a painful, bad experience. So, paano natin, pwede bang magawa? Pwede pa rin. Pwede pa rin po. Kaya lang, kailangan natin talaga ng tulong ng Panginoon sa mga bagay na yun. Sometimes, you know, kailangan mangyari yon para ma-realize natin na kailangan talaga natin ng Panginoon. Ah, Marami tayong ginagawa na ah, hindi na tayo masyadong dependent sa ating Lord, di ba? Lalo na kung tingin natin sa bagay na yun, simpleng-simple lang yan. Alam ko na yan eh, ginagawa ko na yan, dati pa eh. Pero the Lord will allow situations like that. Ano, yung mahihirapan ang damdamin natin, mahirapan ang puso natin. Minsan yung physical body natin, ano, kahit kaya ng isip mo, yung katawan mo ayaw. Kasi may sakit, nanghihina, di ba? O naka-confine sa hospital. So, ang magagawa mo lang, tumawag sa Diyos at tulungan ka.
May mga pagkakataong gusto mong bumangon pero hindi ka makakabangon. Okay, so yan. Be surety. Isa yan sa hinihiling. Diba? We have a lot of dreams, we have a lot of plans, we have a lot of uh, ideas, pero hindi natin ma-execute yung mga yon pagka minsan without really God helping us to do that, execute that. And then verse number 124, sabi diyan, hindi pala, 123 muna. Mine eyes fail for thy salvation and for the word of thy righteousness. O merong mga realization diyan. Maganda to. This is an act of humility, realization of uh, what we are in the absence of God. 124, sabi diyan, deal with thy servant according unto thy mercy and teach me thy statutes. Another realization sa prayer ay yung kailangan natin ang habag ng ating Panginoon. Yung mercy, laging parang may kinalaman yan or interconnected yung word na grace. We experience God's grace because of God's mercy. So parang yung mercy is what God feels for us, what He should feel for us. Mahabag siya. Bakit? Kailangan ba tayong kahabagan? Opo. Kasi ano tayo, salat tayo sa maraming bagay. Mahina tayo sa maraming bagay. Makasalanan tayo. And if not for God's mercies, we would not survive. You know? We will not be able to do the things that we are supposed to do without the mercies of God. Yung grace naman, ito po yung experience na. We are experiencing God's grace right now. Yung experiencing the things that we do not deserve. Like life. We do not deserve life. We do not deserve uh, material things. We do not deserve salvation. We do not deserve uh, to accomplish. We do not deserve to serve the Lord. Pero lahat yan nandito po ngayon sa atin. Amen po. We are experiencing God's grace. Why are we experiencing that? We're experiencing God's grace because of what He feels for us. Diba? Yung mercy naman yun. Okay? Nahahabag ang Diyos sa atin. Kaya nga, sabi ng Pablo, okay, doon sa Romans chapter 12, sabi niya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God. If we realize God's mercies, di ba? Kung anak tayo ng Diyos, makikita natin yung habag ng Diyos sa atin every day. Sabi niyang Psalms, di ba? His mercies are new every morning. Ibig sabihin, pag dumating ang umaga, umabot ka pa. It's God's mercy. What are we going to do in return to all these mercies that we are receiving or experiencing? Hindi that we should present ourselves a living sacrifice, holy and acceptable unto God. It's not too expensive really to appreciate God's mercy. Sabi lang niya, lahat ng ginagawa natin, tiyakin natin, maging acceptable. Diba? It's our daily offering to the Lord. The kind of life that we live, diba? The kind of service na binibigay natin sa Kanya. Yun. So, sabi diyan, deal with thy servant according unto thy mercy. Maraming pagkakataon po ito. Lilingkod tayo sa Panginoon. At ang ikatatagumpay ng paglilingkod, ang ikatatagumpay ng mga tasks na ginagawa natin na ibinigay sa atin ng ating Panginoon ay uh, maisasagawa sa pamamagitan ng pagkilos ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang habag sa atin. Amen. And then sabi dito, while expecting God's mercy, ito naman yung puso ng servant. Teach me thy statutes. We cannot
expect God to be merciful to us. Although, yun nga, hindi naman tayo deserving sa lahat ng bagay na meron tayo at hindi tayo nagtatagumpay dahil magaling tayo, yun nga dahil sa kanyang habag. Ah, mahalaga pa rin na kahit naranasan na natin tong habag na ito, ay matutunan pa rin natin ang salita ng ating Panginoon. Ay mas, kumbaga, mas makapag-expect ka that God will be merciful to His people, to us, kung tayo ay merong nasa na alamin ang kanyang mga salita. Yan. Verse 125, I am thy servant. Kailangan maliwanag yung identification natin. Who are you? Are you just an ordinary person? Are you just a man? Are you just a woman? Or do you realize that you are a servant of God? Diba? Kung nare-realize mo na ikaw ay servant ng Lord, ito ang ito ang magiging dahilan para mag-isip tayo ng tama, magkaroon tayo ng puso na tama, at hilingin sa Diyos na maunawaan itong posisyong kinalalagyan po natin. A lot of professing Christians uh, are not in the right position today, are not doing the right thing today because of not realizing their position. Yun. A lot of servants today are not doing the right thing, doing what they're supposed to do, being where they're supposed to be. And that is because a lot of Christians today do not realize that they are supposed to be God's servant. So maganda sa prayer natin, ina-identify natin yung sarili natin, nire-remind natin ang sarili natin. Sabi dito, I am thy servant. Lord, lingkod mo ako. Pero meron pa tayong pwedeng isipin, Lord, anak mo ako. Lord, Christian ako. Lord, pastor ako. Lord, membro ako ng SBBC. Diba? Lord, estudyante ako pero Christian ako. Lord, uh, I'm a professional, I'm an employee, I'm a doctor, or whatever position you have. Meron tayong posisyon lagi na hindi dapat natin iwinawaglit sa isip natin. Diba? I'm a child of God, I'm a servant of God. And because of that, there is a very important thing that we need to ask God from, diba, before asking anything else. That is understanding. Diba? Dapat hinihiling natin sa Diyos to eh. Bago tayo humingi ng bagong gadget, diba? O makatapos ng pag-aaral, o makakain sa araw na ito, o makabayad ng tubig at kuryente. Sabi ng Lord, Lord, o di kaya bago ka humingi ng love life mo, ang prayer mo dapat, Lord, give me understanding. A lot of people today are asking God for something without really understanding what these things will bring to them. Kung sakaling nandyan na yan. Humingi ka ng trabaho, pag nandyan na yung trabaho, ano mangyayari sa'yo? Di ba? Humihingi ka ng pera. Ano mangyayari sa buhay mo pag may pera ka na? Alam niyo bang maraming nasisirang buhay because of these things? Diba? Some rich people, sabi ng Bible, I warn them who are rich in this world. Diba? Ibig sabihin, maraming taong nasisira ang buhay sa ninanasa ng maraming, dahil sa ninanasa ng marami na ang tawag ay kayamanan. Opo. Why is that? Because a lot of people don't have the understanding that they need. Okay? So sabi dyan, mahalaga yan, hinihingi natin ng understanding that I may know thy testimonies. Yan. Para yung testimonies, itong salita ng Diyos. Promises and at the same time, fulfilled promises. Yun ang testimony ng Panginoon. Yun ang kagandahan sa Panginoon. Ano?
Hindi lang puro pangako, may katuparan ng pangako. And in that way, makikita po natin kung anong klaseng Diyos ang meron po tayo. Okay, so inihiling sa Diyos yung understanding. Balikan natin sandali yung siguro sabihin natin 3 taong nakalipas, how God has been faithful to us. Dami na nating nakalimutan do'n. 'Di ba? Dumaan tayo sa COVID, dumaan tayo sa iba't ibang kalamidad, 'di ba? Yung buong bansa natin dumaan sa maraming pagsubok. Bukod do'n, ikaw ang dami mong dinaanan. Tayo, may mga personal tayong challenges na hindi naman malalagpasan kung wala ang biyaya at tulong ng ating Panginoon. Try to understand that. If you will try to understand that, hindi ka na dapat mag-iisip na lumayo, mag-backslide, 'di ba? Tumigil sa paglilingkod sa ating Panginoon. 126, it is time for the Lord to work, for they have made void thy law. Okay? So, ano ibig sabihin nitong challenge nung nagpe-pray sa Lord? Kumilos ka, Lord. Kumilos ka na. Diba? Why? Because we have been working a lot and do not realize that it is you who need to work. Diba? Kailangan ikaw ang kumilos para talagang mangyari yung inaasahan naming paglago. Yan. Minsan, ito rin lang, yung pagkilos ng Panginoon, baka hindi natin gustuhin. Tama? Yung mga hindi nakikinig, paano kaya kikilos ang Diyos para for the last time makinig ka? Yung mga ang tingin sa salita ng Diyos parang dumadaan lang na sasakyan. Di ba? Padaan-daan na. Hindi natin pinapansin kadalasan yung mga sasakyang dumadaan. Tama po. Ang tingin lang natin dyan, ingay. Minsan usok, uubuhin ka pa. Ba, hindi natin tinitignan na ganun ah, kalaking bagay yon. Ang problema ro pag nabangga ka ng sasakyan. Di ba? Sasakyan doon mo realize, uy, di ba? Ganito pala yung power ng sasakyan. Ganito pala ang pwedeng idulot sa'yo ng sasakyan pag binangga ka. Yung mismong salita ng Diyos na hindi natin pinapansin sa maraming panahon, baka magulat tayo. Diba? Dahil sa sobrang pagiging manhid natin, sobrang inconsiderate natin sa mga naririnig natin mula sa salita ng Diyos, baka yun din ang babangga natin. Babangga sa atin isang araw. Just to make us realize, diba? Andyan ang Diyos, andyan ang kanyang salita. Kailangan natin ng mga ito para iayos ang ating buhay, para magkaroon tayo ng direksyon sa ating buhay. Diba? At ipapabatid sa atin na hindi dapat ito hindi pinapahalagahan. Dito sa prayer na to, meron na siyang realization. Sabi sa verse 127, therefore, that is a conclusion. Therefore, I love thy commandments. Hindi ba na-realize na nagpe-pray na may mga pagkakataong kinalimutan niya ang salita ng Diyos? Na-realize niya yun. Di ba niya na-realize? Di ba na-realize na nagpe-pray na to na maraming pagkakataon sa buhay niya na nagkaroon siya ng maraming tagumpay because God was there and he was trusting God and the Lord was working sa lahat ng ginagawa niya. Lahat ng ito, na-realize niya dahil tinulungan siya ng salita ng Diyos na ma-realize ang mga bagay na ito. The Word of God will always be the thing that will help us realize things that we don't most of the time. Kaya sa prayer niya, sabi niya, therefore, kaya nga, therefore, I love thy commandments above gold. Yan, something that most of us, treasure, gold. Ibaling, iba? Ibaling walang worship basta may gold. Ibaling walang prayer basta may gold. Tama? Di baling wala na yung mas pinahalagahan dapat natin ng mga bagay sa mundo basta meron tayong gold. Yan. Pero sabi niya, therefore I love thy commandments above gold, yea, above fine gold. Higit pa sa
pinaka mamaas na kalidad na ginto. Sana bilang mga mananampalataya, maintindihan po natin ang lahat ng ito. Okay? Kailangan natin ng Panginoon, kailangan natin ng direksyon niya, kailangan natin ng salita ng Diyos, kailangan nating ma-identify ang sarili natin with God before before dreaming of anything uh, about dreaming of what we can be in the future, di ba? So, ayan po. Sana natuto po tayong lahat dito po sa ating mga pinag-usapan. Tayo po ipipikit at yuyuko. Manalangin po tayo. Gracious Father in heaven, we thank you, Lord, for reminding us of these things. Things that we need to consider when praying. Makita namin yung aming identity. Makita namin yung importance ng salita mo, ng presence mo, lalo na sa aming mga ginagawa. Huwag kaming masyadong magtiwala sa sarili naming kakayanan, kundi sa iyo. At dalayan ko po, Panginoon, na tulungan mo kaming pahalagahan ng higit sa ginto ang iyong mga salita. Maibigay din namin ang aming buhay sa iyo dahil nakita namin ang mga kabutihang tinatamas namin, ang habag mo, ang biyaya mo, hindi po kami karapat-dapat. Ilagay mo po sa tamang kondisyon ang aming mga puso sa pagdulog sa sa panalangin at ipaalala mo sa amin ngayong umaga ang mga dapat po naming ilapit sa inyo. Sa ngalan po ng Panginoong Hesus, ito po ang aming samot na langin. Amen. Amen. And good morning po sa bawat isa. Pag-pray po natin yung ating Lord's Supper sa Sunday na po yan na darating. Pwede kayong pumunta ng 4 p.m. Pwede rin naman ng 5 p.m. Kasi mag-i-start po tayo dyan ng 6. Tapos na ba? Opo. So, yan. Pero kung mas maaga ng 4, mas okay din kung kakayanin para makapag-fellowship. At yung mga event po natin, pag-pray po natin yan. Sunod-sunod po yan hanggang fourth Sunday ng March. So, yung first Sunday ng March is our Lord's Supper. Second Sunday, yan po yung revival. Third is Evangelistic Sunday. Tsaka yung pang-fourth po is our anniversary. So, pag-pray po natin. Yung mga speakers, yung ating commitment, yung goal po natin na commitment po dyan pumasok. Maging blessing po tayo sa ating mga speakers po. At pag-pray din natin yung ating mga kapatid na may mga sakit. Yung kapatid ni Ate Mayra Ignacio. So, pray po natin yung healing po nun. Sila Nanay Zenny, patuloy natin na ipag-pray. Sila Ate Jovi, yan yung mga may mga pinagdaraanan. Sila Ate Lovely. At pag-pray din po natin yung ating mga kapatid na hindi na natin madalas makita. So, yan, pag-pray po natin. Kilala nyo naman sila. Pag-pray natin din na makilala rin nila tayo. Papaglabanan po nila yung kanilang mga napagdadaanan po sa ngayon. Ganun talaga ang Christian life, dumaraan sa ganyang pagsubok. Pag-pray lang natin na huwag magtagal at makita nila yung pagkilos ng kaaway. Prayer request po.
Pag-pray din natin mga source of income ng bawat isa. Mga maraming mga nangangailangan. Yan. Saan lugar po, Pastor? Sa... So, yan. Pag-pray po natin. Ang pagluwas nila, Pastor, bukas sa Caloocan. Pag-pray natin din yung mga kasama po niya na makapasa. Talagang makagraduate at magamit po nila yung kanilang pinag-aaralan po ngayon. Marami pong benefits yun. So, pag-pray po natin. Sir Nan Ignacio. So, pag-pray po natin. Pray po natin. So, pag-pray natin yung mga kalusugan natin. Ewan ko lang kung bakit parang nauuso yung sakit. No? Ang init sa umaga kasi o sa tanghali tapos ang lamig sa madaling araw. Kaya sipon ang nagiging sakit. O, yun nga. So yan po. May 3 minutes pa po. So yan. Sige. Pag-pray po natin yan. Yung plan ni Ate Nanette. At ni Brother Oz. So pag-pray po natin. Yung leading ng Panginoon. Financial. Wisdom. Siyempre, pabor ng Panginoon para pagpalain po. Pag-pray natin yan. So, yan. Tagal na po natin pinagpipray yan, pero patuloy pa rin natin ipag-pray yung kalooban ng Panginoon kila Ate Nene at saka kay Kuya Alan. Kung makakapunta sa abroad at kung matutuloy yung kanilang plano po. Sa mga kasama po natin sa online, mag-comment lang po kayo dyan para makita po ng mga kapatid po natin na nanunood din. So yan, Domingo Family, Spiritual Growth, Protection din. So yan, patuloy natin pag-pray yung kapatid ni Kuya Mark Batayon. So pag-pray po natin yung spiritual growth. And so yan, si Ate Lorena, mami po ng Domingo Family po yan. So pag-pray natin peace of mind, spiritual growth din, strength sa kanyang work, mga businesses nila. So pag-pray po natin yan. Kanilang mga toys, buy and sell, gown nila Sister Meng, then yung property pala po na binibenta nila, pag-pray natin na magkaroon ng buyer. So yan.
Sherry Londo. So, yan, pag-pray po natin. Sa Castro din po nakakumpara. So, yan, pag-pray po natin. Yung health din po nun, tsaka financial din. Yan po, at sa mga hahabol na lang po sa kanilang prayer request, send nyo na lang po yan sa GC po natin. Tayong lahat po ay manalangin na po, individual or by partner.
Tayo po'y manalangin po. Dakila namin Diyos, amang makapangyarihan po sa lahat, kami po'y lumalapit po sa iyo. Salamat po sa ngayong umaga, kami po'y pinagtipon-tipon mo para ah, manalangin at hilingin po ang iyong pabor. Dalangin ko po na patawarin niyo po ang mga kasalanan at linisin niyo po ang mga puso. Dalangin ko po na pakahandaan niyo po ang mga puso at isipan sa mga pagpapala po na ibubuhos niyo, Panginoon. Mga inilalapit po namin sa iyo patuloy. Ang pagdating ng aming anibersaryo, ang evangelistic program, ang Lord Supper, Panginoon. At tinataas po namin sa iyo na patuloy kang kumilos po at i-provide ang mga pangangailangan po at mga pinangako po ng iyong mga anak ay matupad po. Dalangin ko rin po yung Sabado, yung pagluwas po ah, ng mga Bible student sa Laocan ay pakaingatan mo, provide nyo din po yung financial need po. Ah, Dalangin ko po yung mga kasama din po. Nataas ko rin po sa iyo yung mga negosyo ng mga miyembro po. Pagpalain mo rin po. Kayo pong magbigay sa kanila ng mga dagdag pa na income at maraming mga customers maging mabenta po ang kanilang mga negosyo. Maraming tumangkilik po. Dalangin ko rin po yung mga riders ng simbahang ito. Dalangin ko po na pakaingatan mo sa daan. At dalangin ko rin po na ilayo niyo po sa disgrasya, maging maingat sa pagmamaneho. At nadalangin ko po mga estudyante na patuloy na magtapat at maging ilaw sa kanilang mga eskwelahan. At dalangin ko po na manindigan at hindi gawing hadlang ang pag-aaral upang mapanambahan po sa iyo. Nataas ko rin po sa inyo ang bawat sa narito, pagpalain po sa kanila pong dedikasyon na at paghingi po ng pabor sa iyo, pagpalain mo po, ipagkaloob mo po ang kanilang ang mga hiling kung ito po ay naaayon po sa iyong kalooban. At maraming salamat po sa mga hindi ko naman po nabanggit at nailapit sa iyo. Kayo na po ang tumugon po nito dahil po sa kakulangan din po ng aking mga kaalaman. At ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.